Ibinahagi ni Kay Casiano sa programang Count Your Blessings sina Congresswoman Cherry Domingo Umali at Dr. Kitty Guzman kung paano siya pinalakas ng Panginoon sa kabila ng kanyang kapansanan. Kwento ni Kay, elementarya pa lamang ay hindi na siya nakakalakad na nagdulot ng pagkainggit sa ibang batang naglalaro at nagtatakbuhan. Kaya naman sinubukan niyang unti-unting matutong maglakad gamit ang mga kahoy sa paligid bilang suporta. Samantala nang pumasok na siya sa kolehiyo ay naging maayos ang kanyang 2 unang taon dahil sa online classes dulot ng pandemya. Ngunit nang bumalik sa face-to-face sa mga klase ay kinailangan niyang mag-adjust dahil maliban sa kanyang kalagayan ay lumaki na rin ang kanyang gastusin. Bukod po sa tuition ang mahal po, tapos may another ulit na expenses na like sa boarding house, ganyan. And then yung sa baon po, ganyan. And thankful po ako kasi sa mga kapatid ko na nasa ibang bansa is sila po yung nag-provide, sila yung nagpaaral sa akin. And sabi nga po ni Mama, huwag kang mag-worry kasi nandiyan yung mga kapatid mo para tumulong. Sa kabila ng kanyang kalagayan, natutunan anyang bumiyahe mag-isa patungong eskwelahan sa tulong ng mga mapagmalasakit na jeepney drivers at patnubay ng Panginoon na hanggang sa kanyang pag-aaral ay hindi siya pinabayaan. Ayon kay Kay, dahil nag-shift siya sa course noong 3rd year ay sabay-sabay niyang hinarap ang OJT, thesis at iba pang subjects. Dahil dito, inakala umano niyang hindi na siya makakagraduate dahil hindi pa tapos ang kanilang thesis sa araw ng deadline ng application para sa graduation. Naiyak na lamang umano siya at nagdasal sa Panginoon, kaya noong nagtungo siya sa registrar at nakiusap na tulungan siya ay hindi siya nito tinanggihan at tinulungan pa umanong makumpleto ang requirements. Sa kasalukuyan, nakapagtapos na ng pag-aaral si Kay at isa na rin siyang worship leader sa kanilang simbahan at buong puso niyang ibinabahagi ang patnubay na nakuha mula sa Panginoon sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Naniniwala po ako na gift from God tayo. And lagi po natin natatandaan na hindi tayo basta-basta ganito lang. Alam ko, naniniwala po ako na may purpose tayo dito and to inspire sa ibang tao. And lagi po natin tatandaan na mahal tayo ng Diyos. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.